at sa pagiging matagumpay niyang politiko. Nakita ko po ang kanyang humbleness. At nakita ko rin po bilang isang Kristiyano ang kanyang pagpapatawad. Sa kabila ng matinding paninira sa kanya, na kung minsan po sinasabi ko sa mga kakilala, kung marahil ako ang siniraan, baka hindi ako makapagpigil at kurutin ko sila. Pero nakita ko po yung salitang pagpapatawad sa taong ito. Kaya masasabi ko, sana Panginoon, binigyan mo pa ng buhay na mas mahaba-haba. At bilang isang pastor po, nakita ko sa taong ito yung kanyang malasakit sa kanyang mga nasasakupan. Hindi lamang po sa Christian community, kundi kahit sino ka, handa kanyang tulungan. Kaya kung meron pong makakapagsabi sa Panginoon na sana, Panginoon, kung sana kung nag-intervene ka, Panginoon, sana kung ikaw mismo ang naghawak ng helicopter. Pero nais ko pong sabihin sa inyo, ang mga sanang ito ay alam ng Diyos ang pinakamabuti. At sinabi mismo ng ating mahal na gobernador, ano man ang mangyari, kalooban ng Diyos. At bilang isang politician, nakita ko rin po sa kanya ang isang ugali ng isang politiko. Binibigyan niya ng pag-asa ang mga tao upang dahil sa pag-asang ito magkaroon ng inspirasyon ng mga tao. At dahil sa pagbibigay niya ng pag-asa sa tao, nandun ang kanyang mga pangako na kung saan ang mga pangakong ito'y kinakatagpo niya sa pangangailangang panahon o doon sa much needed time. Doon sa panahon na kailangan ibigay ang pangako. Hindi sa nais ng mga pinangakuan, kundi doon sa pacing ng nangako. Sapagkat ang pangako, kahit ang pangako ng Diyos, ay tinutupad ng Diyos sa nais niyang panahon. Ganun po ang ating mahal na gobernador. Nakita ko po sa kanya ang isang pagiging politiko na nandun sa panahon ng pangailangan ng kanyang mga nasasakupan. At bilang statesman, nakita ko rin po sa taong ito ang kanyang pagmamahal na walang katulad sa ating probinsya. At nais ko pong banggitin sa inyo ito. Alam po ba ninyo sa kalendaryo ng mga Hudyo, ang araw na kung saan namatay ang ating mahal na gobernador, ito po ay yung sinasabi ng mga Hudyo na Day of Atonement. Ito yung panahon na kung saan ay pag-aalay para sa kapatawaran ng mga kasalanan. Ako po'y nagtanong sa Panginoon, the time na nakita ko, maraming tumawag po sa akin ng araw na yun, 2:00 na mahigit ng hapon. Pagkagaling ko po doon sa Kapitolyo, at ako po ay kumain doon sa Pacific Mall. Marami pong tumawag sa akin at ang sabi, bumagsak ang helicopter ng ating gobernador. Ang tinanong ko lamang po ay isa, sapagkat nalaman ko rin na nagliliyab na ang helicopter na ito. Dali-dali po akong pumunta, ngunit hindi po ako makalapit sapagkat marami na pong barikada mga pulis. May tumawag po sa akin at ang sabi, kasama talaga si Governor sa helicopter. Walang duda, kasama siya sapagkat kita namin siya nang siya'y sumakay. At ang sabi ko po, wala na ang aming mahal na gobernador. At ang araw na yun, mga kapatid, mga minamahal, mga kaibigan at mga kababayan, sa hapong ito nais kong sabihin sa inyo. Nagtanong ako sa Panginoon, it was confirmed. Ang answer sa akin ng Panginoon ito. The governor, ang ating mahal na gobernador, ay inialay niya ang kanyang buhay dahil sa pagmamahal niya sa lalawigan ng Quezon. At yun ang pinakamatinding ginawa ng isang taga-Quezon na inalay niya ang kanyang buhay para sa kanyang bayan, para sa kanyang kababayan. At walang makagagawa niyan. Because of His love.
para sa kanyang pagmamahal. Sa bawat, alam po ba ninyo, the night na siguro madaling araw yun ng Lunes, habang ako po ay nakikinig kay Senador Mar Rojas, ang sabi niya, alam niyo ba yan si Rapi? Kahit saan kami nandun at nagkaroon ng pagkakataon na magsalita yan, kahit gasgas na, nasasabihin niya lagi, Pilipinas, Quezon naman. Nakita ko po sa taong ito na kahit nasaan siya, kahit sinong kausap niya, na andun pa rin ang kanyang malasakit para sa lalawigan ng Quezon. Siya talaga yung totoong nagmamahal sa lalawigan na ito. At ang pinaka-ultimate na ginawa niya, sinacrifice niya ang kanyang sarili para sa atin. Para yung ating passion, pagmamahal, pagmamalasakit, sapagkat alam po ba ninyo, umuunlad lang ang isang bayan pagka ang mamamayan ay natututong magmahal sa sarili niyang bayan. It's time for us, Quezonian, to love our province. Mahalin natin ang ating probinsya. Mahalin natin, huwag nating ipagpalit sa halagang katulad ni Judas, ipinagpalit ang Panginoon sa ilang peraso ng pilak. Huwag na nating uulitin, mga kababayan, na ipagpalit ang isang matinong leader na totoong nagmamahal sa ilang pirasong pilak. Kaya nga, ang ginawa po niyang sakripisyo is a Holocaust. Ultimate, lahat-lahat. May naghahandog sa atin dito, service, kapirasong serbisyo para sa kapakanan o anumang baptistahin, nakita natin, inihandog ng gobernador ang kanyang buhay. Kasi bakit? Bakit ba siya sasakay sa helicopter? Bakit siya pa magpaparoon pa rito sa Manila, sa Quezon? Hindi ba dahil sa lalawigan ng Quezon? Hindi ba dahil sa kanyang pagmamahal sa lalawigan? Yun ang dahilan kung bakit siya sumakay ng helicopter. Kaya nga, marami tayong sana. Marami tayong sinasabi na sana ang bata pa ng gobernador, ang bait-bait niya. Nakita niyo naman ang mga tao sa lansangan. Nakita niyo ang kanilang pagmamahal. Nakita niyo ang kanilang passion. Nakita niyo ang kanilang pakikiramay, pagpapasalamat. Hindi ito matutumbasan sa lalawigan ng Quezon. Ito ang una at huli na ipinakita ng ating mga kababayan ng kanilang pagmamahal sa isang tunay na leader na minamahal ng lalawigan ng Quezon. Walang iba kundi ang ating mahal na gobernador. Kaya marami tayong sana sa Panginoon. Pero nais kong sabihin sa inyo, yung ginawa ng ating gobernador ay sapat para tayo ay magising. This is a wake-up call for us. Ito ay isang pangkising sa bawat isa sa atin sa mga taga-lalawigan. At nais ko naman din sabihin sa inyo, ang sabi ng banal na kasulatan kay Marta, sapagkat katulad din natin si Marta ay maraming tanong, maraming suggestion sa Panginoon. Sana, Panginoon, kung nandito ka. Pero ang sabi ng Panginoon, huwag kang mag-alala, Marta. Sinasabi ko sa iyo, ako ang buhay at ang muling pagkabuhay. Ang sino mang nananampalataya sa akin, bagamat mamatay, ay muling mabubuhay.